You're watching Kulay TV. Name? Kanata Reyes po. Age? 25. Experience as a housemaid? Wala pa pong formal, pero sanay po ako sa mga gawaing bahay. Bahagyang nagangat ang tingin si Kanata. Nakaupo sa kanyang harapan ng matandang butler habang masuring pinagmamasdan ng kanyang resume. I see. No prior employment. No references. Just this. Dahan-dahang tumango si Kanata. Opo. Sa totoo lang, hindi niya alam kung sapat ba ang opo para punan ng lahat ng kulang sa papel na hawak ng matanda. Pero yun lamang meron siya. Katotohanan. At konting lakas ng loob na hiniram niya mula sa mga gabing gutom siya pero pinili pa rin ngumiti. Why should we hire you? Tanong ng butler. Napahigpit ang hawak ni Kanata sa laylayan ng kanyang simpleng blouse. Because I need this job, sir. Everyone who applies here needs this job. That is not a qualification. Napalunok si Kanata. Ramdam niyang bahagyang panginginig ng kanyang kamay pero pinigilan niya. Hindi siya pwedeng bumigay ngayon. Hindi po ako mareklamong tao, sir. Kahit mahirap ang trabaho, kakayanin ko po. Sanay po akong walang tumutulong. Doon lamang bahagyang nagbagong ekspresyon ng butler. Explain? Huminga ng malalim si Kanata. Wala na pong mga magulang ko. Bata pa lang po ako na pong gumagawa ng lahat sa bahay namin. Pagkain, laba, linis, pati pag-aalaga sa sarili ko. Ngayon po, nasa tiyahin ko ako nakatira. Hindi po siya madaling pakisamahan. Sa isip niya, sumagi na naman ang boses ng tiyahin niya. Yung walang tigil na panunumbat. Ilang beses ka bang kakain, ha? Libre ka na nga dito eh. Para bang bawat subo niya ng kanin, may katumbas na utang na hindi niya alam kung paano babayaran. I don't mind long hours, sir. Mas mahirap po kasi yung pakiramdam na wala kang silbi. Natahimik ang silid. Sa kabilang dulo ng mansyon, sa isang madilim na kwarto na tagang iliwanag lamang ay galing sa mga CCTV monitors, nakaupo si Tyson, ang bilyonaryong amo. Nakapulupot ang daliri niya sa armrest ng upuan habang nakatutok ang tingin sa screen kung saan makikita si Kanata. She's honest. Mahina niyang sabi sa kanyang sarili. Samantala, In this house, we value discipline, silence, and loyalty. There are rules you must follow without question. Can you do that? yes, sir. Tinitigan siya ng matanda na para bang hinahanap kung may kahit konting pag-aalinlangan sa mga mata niya. Pero wala. Pagod oo, takot konti, pero higit sa lahat, determinasyon. Last question. Sabi nito na marahang ibinaba ang resume sa mesa. If you are given a chance to stay here, are you willing to leave everything behind? Saglit na napakurap si Kanata. Everything? Ano bang meron siya na pwedeng iwan? Isang bahay na hindi naman niya nararamdamang kanya. Isang pamilyang hindi naman siya tinatratong pamilya. At isang buhay na paulit-ulit lamang ang sakit. Dahan-dahan siyang tumango. Yes, sir. Tumayo ang butler. We will contact you. Pero bago pa man makasagot si Kanata, tumunog ng malit na earpiece ng matanda. Saglit itong natigilan sa kabahagyang tumango na para bang may kinakausap. Pagkatapos, ibinalik nito ang tingin kay Kanata. You don't need to wait for a call. Napakunot ang noo ni Kanata. Sir? Pack your things. You start today. Parang nabura ang ingay sa paligid habang naglalakad si Kanata palabas ng gate ng mansyon. Hindi niya halos maramdaman ang sarili niyang paa. Para siyang lumulutang. Parang panaginip na ayaw magpaalam. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa maliit niyang bag, pero ang isip niya, nasa loob pa rin ang bahay na yon. Kanata! Napalingon siya. Nandun si Maricel, nakaupo sa gilid ng waiting shed sa tapat. Pawis na pawis at halatang kanina pa naghihintay. Pagkakita pa lang kay Kanata, agad tong tumayo at kumaway na para bang nanalo sa raffle.
Hoy, ano? Kamusta? Grabe, ang tagal mo sa loob ha? Feeling ko pinaklining ka muna bago ang interview ah. Biro nito sabay tawa. Hindi agad nakasagot si Kanata. Nakatayo lamang siya sa harap ni Maricel, nakatitig at parang sinusubukang siguraduhin kung totoo nga ba ang lahat. Hoy! Natatawang sabi ni Maricel na bahagyang tinapik ang braso niya. Huwag kang ganyan. Kinakabahan ako sa iyo eh. Ano? Ligwak ka ba? Ay nako, okay lang yan. Marami pang... Natanggap ako. Biglang natigil si Maricel. Ha? Natanggap ako. What? Ano? Ulitin mo nga. Parang di ko narinig eh. Natanggap ako. Sabi ni Kanata na ngayon ay nakangiti na. Ay! Halos mapahampas si Maricel sa sarili niyang ulo. Sa wakas! Sa wakas talaga! Hinila niya si Kanata sa isang mahigpit na yakap na halos hindi na makahinga ang dalaga. Girl, makakalaya ka na! Sigaw ni Maricel, hindi na alintana kung may nakakarinig ba sa paligid. Makakaalis ka na sa tiyahin mong kahit asin, kinukwenta pa. Diyos ko, pati yata hangin may bayad dun sa inyo eh. Grabe ka naman. Hindi, totoo naman ah. Naalala mo yung isang beses na nagluto ka ng noodles? Tapos sinabi niya, bakit 2 itlog? Isa lang allowance mo. Like, hello? Itlog lang yun, hindi ginto. Napailing si Kanata, pero hindi pa rin mawala ang kanyang ngiti. Tsaka yung kanin mo, Day. Siniserve niya na parang nasa diet program ka na hindi mo naman sinalihan. Half-rice ka lang ha? Ikaw na nga itong gumagawa ng lahat sa bahay eh. Tinitipid ka pa. Okay na yun. At least tapos na. Biglang natahimik si Maricel. Tinitigan niya si Kanata ng seryoso. Totoo na? Like, hindi ka na babalik doon? Saglit namang napatingin si Kanata sa mansyon sa likod nila. Start na daw ako today. Today? Grabe. Express delivery ang freedom mo ah. Oo. So, uuwi lang ako ngayon para mag-impake. At babalik na ako agad dito sa mansyon. Di ano pang ginagawa natin dito? Tara na. Umuwi ka na at kumuha ka na ng gamit mo. Ay, teka. Napahinto siya at napakunot ang noo. Paano yung tiyahin mo? Dahang-dahang nagbago ang aura ni Kanata. Hindi ko pa alam eh. Ay, sigurado akong may masasabi yon. Baka singilin ka pa ng final bill mo eh. Electric fan usage, tubig, pati pag-upo mo sa sofa na may presyo pa. Maricel naman eh. Sorry na. Pero seryoso, ready ka na ba? Hindi yan magiging madali ha. Hindi ko alam kung ready ako. Pero bahala na. Baka ito na rin ang unang hakbang para makalis ako sa mundong kinagisnan ko. Dahan-dahang tumango si Maricel. Alam mo, kahit saan ka mapunta, mas okay yun kaysa sa dati mong buhay. Kasi ngayon choice mo na. Napatingin si Kanata sa kanya. Choice ko? Oo, hindi ka nalang basta nagtitiis. Ikaw nang gumagalaw. Parang may kumislap sa loob ni Kanata. Isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman. Pag-asa. Salamat. Hoy, best friend mo ako, hello. Required yan sa contract. Natawa si Kanata. Tara na nga, simulan na natin ang hashtag Kanata from alipin to main character era mo. Grabe ka naman sa title. Anong gusto mo? The Revenge of the Kinwentang Asin? Mas lalong napatawa si Kanata. Mainit ang hangin pagpasok ni Kanata sa maliit nilang bahay. Yung tipong kumakapit sa balat na para bang paalala ng lahat ng araw na tiniis niya roon. Wala doon ang kanyang tiyahin kaya dali-dali siyang nagligpit ng kanyang gamit. Mabilis siyang pumasok sa kortinang nagsisilbing pinto ng kwarto niya. Hinugot niya ang luma niyang bag mula sa ilalim ng kama at isa-isa niyang kinuha ang mga damit niya. Nang matapos ay tuloy na sana niyang isasara ang bag niya. Kanata? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang napalingon nang marinig ang malamig na boses ng kanyang tiyahin. Nakatayo ito sa likod ng kortina habang nakapamewang.
Nakakunot ang noo at matalimang tingin sa kanya. Oh, saan ka pupunta? Tanghalin at di ka pa naghahanda? Tumayo si Kanata habang hawak pa rin ang bag. Tiya, kailangan ko po kasing umalis agad. May trabaho na po ako. Tumaas ang kilay ng ginang. Trabaho? Saan? Sa mansyon po, bilang housemaid. Napailing ang tiyahin niya sa kangumisi. At bakit ka nag-iempake? Lalayas ka na rito porkit may trabaho ka na? Hindi agad nakasagot si Kanata, pero hindi siya umatras. Opo sana tiya. Stay in po kasi ako ron eh. Ha? Halos mapasigaw ang tiyahin niya. Lalayas ka? Ganun-ganun na lamang yun? Paano Ipapadala ko po ang buong sahod ko ng isang buwan, tiya. Naputol ang ginang. Napatingin to kay Kanata na tila sinusukat kung seryoso ba siya. Isang buwan? Yun lang? Iyon lang po ang kaya kong ibigay sa ngayon para sa lahat po ng nagastos niyo po sa akin. Lahat? Akala mo ba sapat ang isang buwan mong sahod sa pangangatulong para bayaran ang lahat ng kinain mo rito? Ang tubig, kuryente, yung pagpapalaki ko sa'yo. Napayuko si Kanata sandali, pero muli siyang tumingala. Hindi ko po hinihinging palakihan niyo po ako, pero ginawa niyo po at nagpapasalamat po ako dun, tiya. Pasalamat? Yan na yun? Isang buwang sahod tapos thank you? Wala ka talagang utang na loob. Parang may kumirot sa dibdib ni Kanata, pero hindi na siya umurong. Buong buhay niya, wala siyang boses sa loob ng tahanang yun. Ngayon hindi niya nahahayaang malitin siya ng tiyahin. Kung wala po akong utang na loob, hindi ko po kayo bibigyan ng sahod ko. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo kung sino ka na porkit may trabaho ka na? Pretty face lang meron ka. Iyon lamang ang puhunan mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Masakit yun para kay Kanata, pero nasanay na siya. At kung dati, sapat na yun para patahimikin si Kanata, pero ngayon, hindi na. Hindi ko po alam kung hanggang kailan po ako tatagal, pero alam ko pong hindi ko na kayang manatili po rito. At anong ibig mong sabihin? Pinapalayas ba kita? Hindi naman, di ba? Hindi sumagot agad si Kanata. Sa halip, hinigpitan niya lamang hawak sa kaning bag. Hindi nga po ninyo ako pinapalayas, tiya. Kaya ako na pong umaalis. Parang napako sa kaning pwesto ang tiyahin niya. Natahimik to saglit bago siya dinuro-duro. Ang kapal mo talaga. Pag umalis ka, huwag ka nang babalik rito. Narinig mo? Dahan-dahang tumango si Kanata. Apo. Walang pag-aalinlangan ng sagot. Saglit silang nagkatitigan. Pagkatapos, tumalikod na ng tuluyan si Kanata. Isinukbit niya ang bag at naglakad palabas. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Sa wakas, sa hinaba-haba ng panahon, ramdam niya na agad ang kalayaan. Pagdating ni Kanata sa mansyon, parang ibang mundo na agad ang sumalubong sa kanya. Mas tahimik. Hindi niya narinig yung ingay ng kaldero at sumbat ang background music ng buhay niya. Pagpasok pa lamang niya sa malaking pinto, andun na agad ang butler. You're on time. Sabi nito na tuwid pa rin ang tindig. Apo, sagot ni Kanata na bahagyang yumuko. Good. Follow me. Sumunod si Kanata habang naglalakad sila sa mahabang hallway. Maya-maya'y huminto sila sa harap ng isang pintuan sa second floor. This will be your room. Binuksan ng butler ang pinto. Napahinto si Kanata. Ang laki ng kwarto niya ay kasing laki na ng buong bahay ng tiyahin niya. May kama, may sariling cabinet. Hindi kagaya ng higaan niya sa bahay ng tiyahin niya na parang bodega. May kasama pa nga siyang mga dagaroon at ilang beses na siyang nakagat sa paa sa tuwing natutulog siya. Parang simpleng bagay lamang yun sa iba, pero sa kanya, parang biyaya na. You may arrange your things later. Sabi ng butler sa kamuling tumalikod. There are rules you must understand first. Mabilis sumunod si Kanata at iniwan muna ang bag sa gilid ng kama. Naglakad silang muli, pero this time,
ay papunta na sa mas malawak na bahagi ng bahay. Dumaan sila sa dining area na parang pang 10 tao, kahit 2 lang naman sigurong madalas kumain. Sa sala na halos hindi nagagamit at sa kusina na mas kompleto pa kaysa sa buong bahay nila dati. Huminto muli ang butler. Rule number 1. Punctuality is not optional. You are expected to follow schedules precisely. Yes, sir. Rule number 2. Silence is preferred. You speak only when necessary. Rule number 3. You do not enter restricted areas unless instructed. Restricted areas po? Hindi sumagot agad ang butler. Sa halip, bahagyatong lumingon na parang may tinutukoy. At ang pinaka-importante, you do not ask unnecessary questions about the master. Napakurap si Kanata. Opo. Sagot niya kahit may konting kabang sumisingit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang naglakad muli ang butler. At this time, papunta na sa grand staircase. Habang paakyat sila, mas lalong naging tahimik ang paligid. Parang bawat hakbang pataas ay papalapit sa isang bagay na hindi niya pa alam kung dapat niya bang ikatuwa o ikatakot. Pagdating nila sa pinakataas na floor, huminto ang butler. Sa dulo ng hallway, may isang pintuang mas malaki, mas madilim ang kulay at parang hindi basta-basta binubuksan. That is the master's private office. Parang kusang bumilis ang tibok ng puso ni Kanata. Your employer has requested to see you. Napalingon siya sa butler. Ako po? Yup. Parang biglang bumalik ang kaba na akala niya na iwan niya na sa labas ng gate kanina. Ngayon na po ba? Now. Huminga ng malalim si Kanata. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa pintuan. Pagdating niya sa harap ng pinto, bahagya siyang napahinto. Ilang segundo din siyang nag-alinlangan, pero naalala niya ang kalayaang gusto niya kaya huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at kumatok. Come in. Tinig mula sa loob. Nilunok ni Kanata ang kaba sa kanya pinihitang doorknob. Unang tumama sa mata ni Kanata ang malawak na opisina. Kasunod niyon ay ang lalaking nakaupo sa likod ng malaking desk. Napahinto si Kanata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa binata mismo. Napakagwapo nito, matangos ang ilong, malinis ang jawline, at ang mga mata, madilim, matalim, at tila kayang tumagos sa kahit anong tinatago mo. Kung ilalagay siya sa screen, iisipin mong isa siyang sikat na actor. Close the door. Untag nito sa kanya. Agad namang sumunod si Kanata. Marahan niyang isinarang pinto sa kanyang likod at pagharap niya muli, nakatingin na sa kanya ang lalaki. Kanata Reyes. Opo, sir. Sagot niya na bahagyang yumuko. Tumayo si Tyson at doon niya mas lalong naramdaman ang presensya nito. Lumakad to palapit sa kanya ng dahan-dahan kaya doon napalunok si Kanata. Bakit parang mas nakakakaba to kaysa sa interview? Bulong niya sa kanyang sarili. Huminto si Tyson, ilang hakbang lang ang layo sa kanya at tinitigan siya. You were honest. Sandali siyang natigilan. Sir? During your interview, you said you had no experience. Most people would lie patungkol dyan. Hindi ko po kayang magsinungaling, sir. Good. Umikot si Tyson, bumalik sa desk niya at bahagyang sumandal doon. Do you know why you were chosen? Hindi po. Bahagyang ngumisi si Tyson. I don't hire people easily, and I don't keep them if they're useless. Your face may have caught attention, but that's not enough to stay. Napayuko ng bahagya si Kanata. Understood, sir. Look at me. Agad siyang sumunod at doon niya muli na salubong ang mga mata nito. This house runs on discipline. One mistake and you're out. Kakayanin ko po, sir. You said the same thing earlier. Opo. And yet, you're still here.
Hindi niya alam kung papuri ba yun o babala. Siguro pareho, pero wala na siyang pakialam. Lumakas si Tyson palapit ulit sa kanya, pero this time, mas malapit na kaysa kanina. You're different from others. Hindi niya alam kung bakit, pero mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Kanata. Sir? Most applicants look at this house and see luxury. But you look at it like it was an escape. Hindi nakasagot si Kanata dahil tama siya. Don't mistake this place for salvation. This house has its own rules, its own consequences. Parang may kung anong nakatago sa likod ng mga salitang yun. Pero hindi na nagtanong si Kanata. Naalala niyang sinabi ng butler na wag magtatanong ag magsasalita kung hindi naman kinakailangan. Your duties will be explained. Follow them. Opo, sir. Humakbang na agad si Kanata paatras at handa na sanang umalis ng... Kanata, Yes, sir. don't disappoint me. Nilunok niya ang kaba. I won't, sir. At sa unang pagkakataon, habang papalabas siya ng opisina, hindi niya alam kung papunta siya sa mas magandang buhay o sa isang mundong mas mahirap takasan. Lumipas ang unang linggo ni Kanata sa mansyon at naging maayos naman ang lahat. Maaga siyang gumigising, eksaktong oras lagi at walang mintis. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, walang sumisigaw tuwing umaga. Walang nagbibilang kung ilang subong kinain niya. Walang matang nakasunod sa bawat galaw niya. Pero kapalit nun, sobrang tahimik ng buong mansyon. Hoy, bago! Napalingon si Kanata isang hapon habang nag-aayos siya ng mga plato sa kusina. Nakatayo sa pintuan ng isang babae na bahagyang mas matagad sa kanya, naka-ponytail at nakangiti. Ikaw si Kanata, di ba? Opo, ikaw po? Lira, 3 years older than you. Pero hindi ako nagpapatawag ng ate ha. Nakaka-stress pakinggan. Sabay kindat. Napangiti si Kanata. Okay, Lira. Good. At least mabilis kang matuto. Simula noon parang nagkaroon ng kulay ang mga araw ni Kanata. Habang nagtatrabaho sila, si Lilang nagsisilbing background noise niya. Pero hindi naman nakakairita. Mas parang rage ang puno ng kwento, reklamo, at kung ano-anong side comments na minsay hindi mo mapigilang matawa. Alam mo ba? Bulong ni Lira isang gabi habang nag-aayos sila ng dining table. Sobrang gwapo ni Sir, no? Napatingin si Kanata sa kanya at bahagyang natawa. Talaga? Talaga? Ulit ni Lira na halos mapahampas sa mesa. Girl, hindi talaga ang tamang reaksyon. Dapat, oo, parang hindi siya tao. Parang obra. Ganern. Sige na nga. Oo. Diba? Parang Korean actor na pinadala dito sa Pilipinas para guluhin lang ang buhay ko. Grabe ka naman. Hindi pa yan. Alam mo ba, halos every month, iba-ibang babaeng dinadala niya rito. Napahinto si Kanata sa pag-aayos. Ha? Oo, as in iba-iba. Minsan model, minsan businesswoman, minsan hindi ko alam kung ano. Basta laging magaganda. Then okay lang sa'yo yun? Of course not. Mabilis niyang sagot, sabay turo sa kanyang sarili. Nasasaktan din ako, no? Bilang loyal admirer niya. Pero kahit gano'n, hindi nababawasan ang pagka-crush ko sa kanya. Bakit? Eh kasi gwapo nga eh. Yun na yun. Logic ends there. Napailing si Kanata, pero hindi nawala ang tawa niya. Ang babaw mo? Hoy, hindi na mababaw ha. Practical. Kung masasaktan ka na rin lang, doon ka na sa worth it, no? Tsaka, hindi naman siya yung tipo na sweet-sweet. Actually, sobrang lamig niya. As in. Tumango si Kanata nang maalala ang unang pagkikita nila. Napansin ko nga rin yun eh. Di ba? Parang kahit anong gawin mo, hindi mo talaga mababasa kung anong iniisip niya eh. Minsan nga feeling ko, kahit multo matatakot sa kanya. Pero ikaw ha,
Iba ang vibes mo sa kanya. Napakunot ang noo ni Kanata. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Basta nung first day mo, pinatawag ka agad sa office niya, di ba? Oo. Yun na yun. Hindi niya ginagawa yung basta-basta eh. Siguro dahil bago lang ako? Or interesting ka para sa kanya? Wala naman akong ginagawa eh. Exactly, Day. Yun nga ang interesting sa'yo. Kasi halos lahat na nag-a-apply dito bilang kasambahay, napaka-OA ng mga reaksyon. Para bang okay lang sa kanilang di makapasok ng trabaho, basta makita lamang si Sir Tyson. Kaya nga nung ako, nagpakanansya lang talaga ako. Kahit deep inside, gusto ko na siyang lamutakin ng halik. Napailing si Kanata, pero may kung anong kumalabit sa isip niya. Hindi niya alam kung ano. Hindi niya alam kung bakit. Pero mula nung araw na yon, parang mas nararamdaman niya ang presensya ni Tyson sa bahay. Hindi man sila madalas magkita, pero alam niyang nandoon lamang siya. Isang hapon, matapos ang duty ni Kanata, medyo tahimik ng paligid ng mansyon. Yung tipong parang natutulog ang buong bahay kahit gising naman ang lahat. Siyang naka-assign sa may gate nang may dumating na delivery rider. Ma'am, parcel po for Sir Tyson. Sabi nito habang inaabot ang isang medium-sized na box. Sige po, ako na pong magbibigay. Sagot ni Kanata, tinanggap yon at pumirma. Pag-alis ng rider, tinitigan niya sandali ang parcel bago pumasok sa loob. Nasaan kaya siya? Bulong niya sa kaning sarili. Naglakad siya papasok, dumaan sa main hall pero wala doon. Wala rin sa office, nasarado ang pinto. Saglit siyang napaisip. Saka naalala ang sinabi ni Lyra kanina. Minsan sa hapon nasa pool yun, pang main character ng routine. Napailing siya. Sige na nga, susubukan ko. Tinahak niya ang daan papunta sa likod ng mansyon kung saan naroon ang pool area. At habang papalapit siya, naririnig niya na ang mahinang tunog ng tubig. At doon, pagdating niya, saktong paahon si Tyson mula sa pool. At nang sandaling yun, para bang nag-slow motion ang paligid. Ang tubig ay dahan-dahang tumutulong mula sa buhok niya, pababa ng balikat, sa dibdib hanggang sa napalunok si Kanata. Okay, focus. Naka-boxer lamang si Tyson, basang-basa, at ang katawan, hindi niya na kailangan ng imagination. Define ang muscles, malinaw ang abs, at ang aura, mas lalong delikado. Nanigas si Kanata sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung titingin ba siya o iiwas, kaya ang ginawa niya, agad siyang pumikit. Hindi ako nandito para tumitig. Hindi ako nandito para tumitig. Paulit-ulit ang sita sa kaning sarili. Dahan-dahan siyang tumalikod ng, Yes, Kanata. Parang merkuryenteng dumaan sa buong katawan niya nang marinig ang baritonong boses ni Tyson. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon pero nakapikit pa rin ang mata. Yes, sir. May parcel ho kayo. Sandaling katahimikan ang namutawi sa paligid hanggang sa natawa si Tyson. Allergic ka ba, Sabs? Parang may sumabog na kamatis sa mukha ni Kanata. Sir, hindi po. Professional lang po. Professional? With your eyes closed? Napalunok si Kanata. Ay, lupa. Lamunin mo na ako ngayon din. Sa isip niya. Pwede mo nang idilat yung mata mo. Hindi naman ako multo eh. Dahan-dahan sobrang dahan-dahan iminulat ni Kanata ang kanyang mga mata. At mali yun kasi mas malinaw na ngayon at mas malapit na sa kanya si Tyson. Eto po. Sabi ni Kanata habang iniaabot ang parcel, pero halata ang panginginig ng kaning kamay. Nakatingin naman si Tyson sa kanya. Kinuha nito ang parcel pero hindi agad binitawan. Saglit pang nagtagpo ang kamay nila. At doon mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Kanata. You're shaking. Hindi po. Mabilis siyang sagot. Bahagya namang tumaas ang kilay ni Tyson. Cold? Mainit po. Sagot ni Kanata na lalo lamang nagpalala ng sitwasyon.
You came all the way here just to deliver this? Opo, sir. Even if I was like this? Hindi alam ni Kanata kung saan siya titingin. Sa mukha ba? Sa lupa? Sa hangin? Hindi ko po alam na... That I'd be half-dressed? Putol ni Tyson sa kabahagyang ngumisi. Opo. Okay. But next time, diretso mo nilang sana sa room ko. Sir? Or at least, announce yourself. Parang biglang lumit ang space sa paligid nila. Noted po. Sagot ni Kanata na halos pabulong na sa sobrang kaba. Binitawan na nga ni Tyson ang parcel. Good. At doon lamang nakaalis si Kanata ng tuluyan. Pagdating niya sa loob ng mansyon, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ay, grabe. Parang marathon ang tinakbo niya kahit ilang metro lamang nilakad niya. At sa di kalayuan, nakatayo si Lyra, nakasandal sa pader at nakangisi na para bang nanunood ng buong palabas. Girl, anyari? Ba't parang nakakita ka ng himala? Mas malala pa. Ha? Ano yun? Abs. Ay! Buhay ka pa, girl? Natawa si Kanata kahit pulang-pula pa rin ang mukha niya. Barely. Detalye naman, uy. Lahat ng detalye sabihin mo na. Scientific observation ba? Napailing si Kanata pero hindi niya rin mapigilang matawa. Kinagabihan, tahimik ng opisina ni Tyson pero hindi tahimik ang isip niya. Nakaupo siya sa harap ng malaking glass desk at ilaw lamang ng desk lamp ang bumabasag sa dilim. Sa harap niya, hindi mga reports ng negosyong nakalatag ngayon kundi isang folder. Kanata Reyes. Binuksan niya yon. May CV, application form, ID copy, at ilang mabilis na notes mula sa background check na pinagawa niya mula sa dalaga na alam niyang hindi naman kailangan pero ginawa niya pa rin dahil gusto niyang maintindihan kung bakit ang isang simpleng pangalan ay paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Hindi ito bago sa kanya pero kakaiba si Kanata. Binasa niyang report. Doon niya nalaman na lumaki palang ulila si Kanata. Maagang nawala ng mga magulang kaya lumipat sa tiyahin. Walang stable na support system. Walang records ng stable employment. Bahagyang sumandal si Tyson sa upuan. Hindi siya mahilig sa sentimental na konklusyon. Pero kahit siya ay hindi maikakaila ang simpleng fact na yon. Ipinikit niya sandali ang mga mata. Pathetic. Bulong niya. Kung tutuusin, hindi dapat siya affected. Hindi dapat siya nag-aaksay ng oras at lalong hindi dapat siya nagpapagawa ng background check para lamang sa isang kasambahay. Pero ginawa niya pa rin. Kinabukasan, Sir Tyson? Lumapit ang butler sa office, dalang isang maliit na envelope. First month salary. Si Kanata. Nasa laundry area po. Tahimik siyang tumayo. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta. Basta ngayon, naglalakad na siya papunta kay Kanata. Pagdating niya sa laundry area, nandoon si Kanatang maingat na inaayos ang mga damit. Kanata. Napahinto siya. Sir, may kailangan ho ba kayo? Lumapit si Tyson, hawak ang envelope. Your salary. Thank you po, sir. Take it. Iniabot niya. Tinanggap naman to ni Kanata gamit ang dalawang kamay. Don't you take days off? Napatingin si Kanata sa kanya na bahagya pang nagulat. Sa lahat ng nandito, ikaw lang hindi nagdi-day off. Wala na po kasi kung uuwian, sir. Kaya hindi na lang po ako nagdi-day off. Pero aalis po ako ngayon. Ipapadala ko po ang lahat ng sahod ko sa tiyahin ko para po mabayaran ko po kahit papano yung mga naitulong niya sa akin. Napatitig si Tyson sa kanya at doon bahagyang lumambot ang tingin niya rito. Why? Dahil kailangan po, sir. Or because you think you have to? Napahinto siya. Doon unang beses na hindi agad nakasagot si Kanata. At sa katahimikang yun, mas lalo siyang nakita ni Tyson hindi bilang empleyado, kundi bilang taong sanay na hindi pinipili ang sarili niya.
Ibinaba niyang envelope sa mesa sa gilid. Use it. Opo, sir. You can take a day off. Masyal ka if you want. Salamat po, sir. Pero okay lang po ako. Doon, parang may malit na bagay sa loob ni Tyson ang gumalaw. Hindi awa, hindi lang interes, kundi isang mas nakakainis sa pakiramdam. Curiosity that doesn't fade. Pag-alis ni Kanata, naiwan si Tyson sa gitna ng tahimik na opisina. Tumingin siya sa glass wall sa mismong reflection niya. At sa isip niya, iisa lamang ang tanong na hindi niya maalis. Bakit ang isang taong walang kahit ano ang pinaka hindi niya kayang baliwalain? Sa sumunod na linggo, sobrang tahimik na naman ang buong mansyon dahil halos lahat ng tao doon ay wala dahil nagsipag-day off. Samantalang siya, heto, at hindi alam kung anong pwede niyang gawin sa loob ng kaning silid. Hanggang sa naisipan niyang mamasyal. Pagdating niya sa park, medyo maaliwalas naman ang paligid. May mga nagja-jogging, may pamilya sa damuhan, may mga batang tumatakbo na parang walang iniisip kundi huminga lang at tumawa. Huminto si Kanata sa isang bench. Saglit siyang umupo at tumingin-tingin sa paligid. Ang tahimik pala pag hindi ka minamadali. Bulong niya sa kaning sarili. Napangiti siya ng bahagya hanggang sa naalala niya si Maricel. Bago kasi siya umalis kanina, ay tinext niya munang kaibigang ililibre niya to para naman may kasama siya. Kinuha niyang phone at tinext muli si Maricel. Maricel, nandito na ako. Hindi pa man siya tapos mag-type ng pangalawa nang sumagot agad si Maricel. Saan? Andyan na ako. Gutom na ako eh. Libre mo ako ah. Natawa si Kanata. Oo, pero konti lang ha. Alam mo namang pinadala ko kay Tia ang buong sahod ko. Nag-iwan lang ako ng konti para may panggastos ako kahit papano. Hindi na nag-reply si Maricel kaya tinago niyang muli ang phone sa bulsa ng kanyang pantalon. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating na siya agad. Kanata! Grabe ka ha? Relax day dapat pero mukha kang bagong graduate na walang tulog. Hindi naman. Hindi raw. Tara, kain tayo. Gutom na ako eh. Naglakad sila sa malit na food area ng park kung saan may street food, ice drinks, mga simpleng merienda lang. Pasensya ka na Maricel ha. Kakasahod ko lang pero konti lang talagang maililibre ko sa'yo. Kasi naipadala ko lahat sa tiyahin ko. Talaga ba? As in lahat? Ay girl, kaya pala ano? Kaya pala nagmamadyong na naman sa kapitbahay yung tiyahin mong magaling. Ha? Oo, confirm. Nakita ro ng kakilala ko. Panay tawa. Panay sigaw ng bawi ako habang ikaw dito. Nagkakalkula kung magkano lang matitira sa sarili mo. Sandaling katahimikan ng mutawi hanggang sa natawa si Kanata. Grabe ka talaga. Hindi ako nagbibiro ha. Marites lang ako, pero accurate naman no. Umupo sila sa damuhan pagkatapos, nakaharap sa mga naglalarong bata. Hayaan mo na siya kung anong gagawin niya sa pera. Basta nabayaran ko na siya sa lahat ng sinasabi niyang utang na loob ko. Alam kong di pa sapat yun, pero ginawa ko rin naman ang parte ko ng ilang taon, di ba? Hindi ako nagpapabaya sa bahay. Minsan umi-extra pa ako para lang magkapera at matuwa siya. Kahit pa nga tinago niya ang mga lumang libro na hiningi ko sa kapitbahay. Para may matutunan pa rin ako kahit di na ako nakapag-aral. Alam mo, ang unfair talaga ng sitwasyon mo. Pero at least ngayon, may choice ka na kahit papano. Oo, may choice na ako. Kahit papano hindi naman ako nahihirapan sa trabaho ko. Saglit siyang ngumiti. Pagbalik ni Kanata sa mansyon kinahapunan, sinalubong siya ng katahimikan. Ang tahimik? Bulong niya habang isinasara ang main door. As expected, ganun talaga kapag day off ng karamihan. Kahit ang butler wala, ibig sabihin, halos siya lamang ang tao sa loob. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat, dalang maliit niyang bag. Medyo pagod ang katawan niya, pero magaan ang pakiramdam niya na sama na pag-usapan nilang dalawa ni Maricel kanina. Papasok na sana siya sa kwarto nang napahinto siya. May naririnig siyang kakaiba. Napakunot ang kaning noo. Ano yun? Galing yun sa baba, sa may mini library.
Saglit siyang natigilan. Baka may bisita si Sir. Naalala niya kasi ang sinabi ni Lyra, yung tungkol sa mababaeng dinadala ni Tyson. Biglang uminit ang tenga niya. Pero nang mapagtantong wala nang ibang kotse sa labas, ay sigurado siyang walang ibang tao sa mansyon. Ay, baka may... Pero hindi mawala ang kanyang curiosity. At dahil walang ibang tao sa bahay, dahan-dahan siyang bumaba. Tahimik lamang ang bawat hakbang niya sa hagdan. At habang papalapit, mas lumilinaw ang tunog habang papalapit siya sa mini library. Tumigil siya sa harap ng pinto at napalunok. Baka mali lang ako. Pero nang marinig niyang may umuungol talaga sa loob, akala niya kung napano na si Tyson, kaya dahan-dahan niyang pinitang doorknob. Bumukas sa malagadang pinto at sa loob, natigilan si Kanata. Mabilis ang iniwas ang tingin dahil parang napaso siya sa kanyang nakita. Si Tyson kasi, nagsasarili habang nasa ibabaw ng mesa nakasandal. Sorry po, bigla ning sabi sabay talikod. Kanata. Napatigil siya at mas lalo siyang hindi nakagalaw. Ramdam niyang biglang pagbabago ng hangin sa likod niya. Knock. I told you that already. Pasensya na po, sir. May narinig po kasi ako eh. Akala ko po may... Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil mas lalo lamang siyang nakakahiya. Leave. Opo. Halos hindi na siya lumingon at kaagad na siyang umalis. Isinara niya ang pinto ng maingat kahit gusto niya nang tumakbo palayo. Pagdating niya sa taas, napahawak siya sa kanyang noo. Grabe, sa kanya lahat ng yun. Pakiramdam niya gusto niyang mag-disappear. Ay, kainis. Bakit ko ba kasi binuksan? Nakakita tuloy ako ng... hindi ko alam kung alaga niya ba o siyang alagan sa laki. Nagkulong si Kanata sa kwarto niya matapos niyon na para bang may hinahabol na kahihiyan. Pagkapasok pa lang niya, agad niyang isinara ang pinto at sumandal doon na para bang baka may sumunod na multo ng sarili niyang katangahan. Bakit ko ba kasi binuksan? Bulong niya, sabay takip ng muka. Paulit-ulit sa isip niyang nangyari sa mini library. Yung boss ni Tyson, yung tono, yung sitwasyon, at syempre, kung anong ginagawa ng binata sa sarili niyang junior. Hindi ako lalabas. Bahala na. Day off ko naman ngayon. Walang mag-uutos sa akin. At tinupad niya yun. Lumipas ang oras. 6:00, 7:00, 8:00. Nung unay, hindi naman siya nagugutom. Pero habang tumatagal, parang may sariling protesta ng ginagawang kanyang tiyan. Konti na lang. Sabi niya sa sarili habang nakahiga sa kama at nakapikit. Pero nang mag-10:00 na, ay hindi niya na kinaya. Okay, tulog naman na siguro siya ngayon. Bababa na ako. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at maingat ang bawat hakbang niya pababa. Tahimik na rin ang buong mansyon. Lahat ng ilaw ay patay na. Good, wala na siya. Bumaba siya ng hagdan na halos walang tunog. Pagdating sa kusina, madilim pa rin. Huminga siya ng maluwag. Iniabot niya ang kanyang kamay sa switch at sa isang iglap, lumiwanag ang kusina. At doon, nanigas si Kanata. Nakatayo kasi roon si Tyson na parang naghihintay. At worse, naka-boxer lang siya. Walang suot na kahit anong damit sa itaas. Literal na lapalunok si Kanata. Hindi niya makapigilan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makatingin ng maayos. Hindi rin siya makaiwas. You like the view? Basag ni Tyson sa kanya. Sir. Mabilis niyang sabi sabay iwas ng tingin. Nagugutom lang po ako. Hindi ko po alam That na... I'd be here? Mas lalo siyang nakapapikit. Relax. Dagdag ni Tyson saka naglakad ng konti palapit sa kanya. Hindi ka naman pumasok sa private room this time. Sorry po ulit sa nangyari kanina, sir. Late ka nang kumain. You skipped dinner. Paano niyo po? I know these things. Go eat. Aalis na rin ako at matutulog na. Opo. Mabilis sa sagot ni Kanata. Lumakad siya papunta sa counter, pilit na hindi tumitingin.
Nanginginig pa rin ang konting kamay niya habang kumukuha ng pagkain. Pero ramdam niya nandyan pa rin si Tyson. Hindi umaalis, hindi rin nagsasalita. Tahimik lang at somehow mas nakakakaba yun. Habang kumakain siya, pilit niyang pinapakalma ang sarili niya. Normal lang to. Normal lang to. Bulong niya sa kaning sarili. Kanata, Yes, sir? next time, if you're hungry, don't wait until 10. Hindi ka na matutunawan yan. Opo. Mahina niyang sagot at sa likod niya, bahagyang ngumiti si Tyson. Simula noon tila ba may nagbago. Hindi sa mansyon, hindi kay Tyson, kundi kay Kanata. Tahimik pa rin naman ang mga araw niya. Pareho pa rin ang routine. Gigising ng maaga, magtatrabaho, linis dito, utos doon, tapos pahinga. Walang kulang, walang sobra. Pero sa loob niya, parang may ingay na hindi niya mapatahimik. Tuwing mapapadaan siya sa mini library, napapabagal ang lakad niya. Hindi niya naman yun sinasadya, pero parang may humihila sa kanya. Isang beses habang naglalakad siya papunta ng kusina, narinig niya muli ang pamilyar na ungol mula sa loob niyon. Napatigil siya. Dapat umalis na siya. Dapat magpatuloy siya sa paglalakad, pero hindi siya gumalaw. Parang may kuryenteng dahan-dahang gumapang mula sa tenga niya, pababa sa buo niyang katawan. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi to takot, hindi rin to curiosity lang. Parang may kung anong bago sa kanyang sistema. Napahigpit ang hawak niya sa tray na kanyang dala. Hindi ko dapat pinapakinggan to. Pero nanatili siya roon hanggang sa napapikit siya at mabilis umalis pagkatapos. Pero kahit ganoon hindi pa rin siya nakatakas. Kasi kahit nasa kwarto na siya, nandun pa rin yung tunog ng ungol ni Tyson. Naririnig niya pa rin sa kanyang sistema. Nandun pa rin sa isip niya, sa alaala, at mas malala sa katawan niya. Napaupo siya sa kama, hawak ang sarili niyang braso. Bakit ganito? Hindi naman siya ganito dati. Hindi siya yung tipong naaapektuhan ng gantong bagay. Pero ngayon, dahil sa isang tunog lang, parang may dumadaloy na init sa kanya na hindi niya mapaliwanag. At sa tuwing makikita niya si Tyson, mas lalong nagiging komplikado ang lahat, lalo na sa paglipas ng mga araw. Mas napapansin niya na kasi ang mga detalye, yung paraan ng paglalakad nito, yung boses at yung muka. Ewan niya ba pero mas lalo yatang gumapo si Tyson sa kanyang paningin. Minsan habang nag-aabot siya ng kape, nakuhuli niyang sarili niyang nakatitig. Saglit lang naman yun, pero sapat para maramdaman niyang may mali. Kanata, Po? your focus. Opo sir, pasensya na po. Agad siyang umiwas ng tingin, pero ramdam niyang init sa kanyang pisngi. Ay, ano ba to? Nakakaya ka na talaga, Kanata. Kastigo niya sa kanyang sarili. Isang hapon, nasa kusina siya kasama si Lira. Naghihiwa siya ng gulay ng tahimik. Pilit inaayos ang sarili niyang isipan. Pero si Lira, hindi naman bulag para hindi siya mapansin. Uy, anong meron? Napatingin si Kanata sa kanya. Ha? Wala. Wala? Girl, ilang beses ka nang nag-zone out habang nakangiti. Hindi na normal yan ha? Hindi ako nakangiti no. Lo, ayaw pang aminin no. Hindi sumagot si Kanata. Nagpatuloy lamang siya sa paghiwa at medyo hindi na pantay ang slices. Si Sir no? Ha? Ay wow, may pahaha pa siya. Sino pa ba? Yung guard? Yung delivery rider? Hindi wala lang talaga. Sure ka? Kasi kanina nang dumaan si Sir sa hallway, hindi mo napansin na sumunod ang mata mo sa kanya. Hindi! Girl, ako nang nagsasabi sa'yo. Nahuhulog ka na rin sa karisma ni Sir kahit madalang mo lang makita. Okay lang naman yan no? Maswerte na nga tayo kasi free nating natititigan si Sir kahit minsan lang. At okay lang din sa akin kung kasama na kitang nag-admire sa kanya. Hindi nga. Bakit yung nandyan siya parang nawawala ka sa sarili mo? Hindi. Bakit ka namumula? Mainit lang. Bakit ka tahimik pag siyang kausap mo?
Respect ang tawag doon. Bakit? Lira? Napatawa si Lira sa katinaasang kamay na parabang sumusuko. Okay, chill. Kung wala ka talagang gusto, di wala. Wala talaga. Sige, sabi mo hindi na kita pipilitin. Pero girl, kahit i-deny mo, obvious na. Napailing si Kanata. Hindi na lamang siya sumagot, pero sa loob niya, alam niyang hindi na ganun kasimple ang lahat. Kasi tuwing naiisip niya si Tyson, hindi na lamang siya natatakot. Hindi lang siya curious. May halo ng paghanga. At iyon ang mas delikado. Dahil hindi na siya sigurado kung kaya pa ba niyang kontrolin ang sarili niya. Araw ng linggo at day off ulit. Tahimik na naman ang buong mansyon. Si Kanata nasa kwarto lang. Hindi siya lumabas dahil ayaw niya. Humiga siya sa kama habang nakatingin sa kisame. Ba't ganito ako? Pero bago pa siya makalayo sa sarili niyang iniisip, narinig na naman niya ang mahina at pamilyar na tunog. Yung tunog na ilang beses niya nang narinig nitong mga nakarang araw. Napapikit siya. Hindi na dapat siya gumalaw. Hindi na dapat siya makinig. Pero parang may kumiliti sa kanyang loob. Dahan-dahan siyang bumangon. Hindi na siya nag-iisip. Hindi na rin nag-alinlangan. Basta naglalakad lang siya. Hanggang sa nakatayo na siya sa harap ng mini library. Napalunok siya. At muli, binuksan niya ang pinto. Pagpasok, agad na patigil si Kanata. Napakunot ang noon niya. At doon, nakita niyang nakangisi si Tyson habang nakatingin sa kanya. Looking for something? Dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib. Lalo na nang makita hindi nito ginagawang iniisip niya. Sir, akala ko That po... I was doing it again? Pero bakit may narinig akong... Teka, sinadya niyo po yun? Bahagyang tumaas ang kilay ni Tyson. See? I knew it. You'd come in. Napalunok si Kanata. Hindi siya makasagot. Hindi rin siya makagalaw. Why? You love seeing me like that? Parang may kuryenteng dumaan sa buong katawan ni Kanata. Hindi niya na naman alam kung saan siya titingin. Hindi niya rin alam kung paano siya sasagot. Hanggang sa may lumabas sa bibig niya na halatang hindi niya pinag-isipan. Gusto mong tulungan kita? Natahimik sila pareho. Hindi niya alam kung bakit lumabas yun sa kanyang bibig. Marahil ay para matahimik na rin ang katawang lupa niya kakaisip. Dahil ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos dahil doon. Natahimik din si Tyson at pinagmamasdan lamang to. Hanggang sa ngumiti ito. Careful, Kanata. Sa tingin mo ba, sasabihin ko yun ang hindi ako nag-iisip, Sir Tyson? At bago pa siya makaatras, hinila na siya ni Tyson palapit ng mabilis. At sa isang iglap, nagtagpo ang pagitan nila. Nanigas si Kanata sa una. Parang hindi niya alam kung paano huminga. Pero unti-unti, hindi na rin siya umatras. Sa halip, sumabay pa siya. Parang lahat ng naipon niya, yung tingin, yung kaba, yung tanong ay biglang nagkaroon ng sagot. Hindi sa salita, kundi sa nararamdaman. Hinalikan ni Tyson ang labi niya. Unang beses yung mangyari sa buhay niya, kaya hindi niya alam kung paano tutugon. Hanggang sa mapatras siya. Sir, pero hindi niya na tinuloy. Kasi kahit siya, alam niyang may nagbago na. At hindi na yun basta mababalik sa dati. At doon, malabo man kung iisipin ng iba. Lumalim pang halikan nila hanggang sa may nangyari na nga sa kanilang dalawa doon mismo sa loob ng mini library. Makalipas ang ilang oras, nakahiga na si Kanata. Bahagyang nakatagilid. Ang ulo niya ay nakasandal sa bisig ni Tyson. Mabagal pang paghinga niya na parabang hinahabol pa rin ang sarili. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya gumagalaw. Parang takot siyang basagin ng sandaling yun. At hindi niya sigurado kung ano nga ba talaga yun. Kaya ka nakapasok dito. Dahil you're interesting. Maya-maya ay saad ni Tyson. I know narinig mo na siguro na babaero ako. But I'm not. I just can't get enough of, And yes,
Adik ako sa bagay na yun, Kanata. Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ni Kanata. Hindi siya nasaktan eh. Hindi rin siya nagulit ng todo. Siguro dahil may bahagi na sa kanyang inaasahan yon. I'm a divorced man. My ex-wife cheated on me. At simula noon, wala na akong seneryosong babae. Lahat naging gano'n na lang. Napatitig siya ng mabuti sa gwapong mukha ni Tyson. Hindi niya luwas maisip na magagawa pa ng asawa nitong lokohin siya. But when you came, I find you interesting. And now you're here, volunteering yourself to me. Napalunok si Kanata. Parang doon lamang nagsimulang pumasok sa isip niya ang buong nangyari. At masaya ako na you're still untouched. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hiya, pagkalito, o yung kakaibang init na hindi pa rin nawawala sa kanya. Dahan-dahan siyang umangat ng konti sa katuming kay Tyson. Hindi ko po alam kung bakit. Then don't explain. I'm just glad that I found you, Kanata. Simula noon, naging rutina nila ang pag-iisa ng kanilang katawan. Parang naging lihim na nilang tagpuan ng mini library. At kapag nasa iisang silid sila, wala nang intro-intro. Gagawin na agad nila ang bagay na gusto nila. Hindi man opisyal, wala mang usap at walang label, pero malinaw ang ginagawa nila. Kapag may free time si Tyson, pinapatawag niya si Kanata. Minsan gabi, minsan tanghali, minsan kahit pagod na pagod siya sa kanyang trabaho, gagawin niya pa rin ang paligyahan ng mga sarili nila. Pero habang tumatagal, hindi rin nawawala sa isip ni Kanata ang isipin kung ano lang ba siya para kay Tyson. Para usan? Stress reliever? Kasi kung katuwaan lang siya para sa binata, para sa kanya hindi. Sa tinagal kasi, nag-iiba ng tingin niya rito. Isang gabi pagkatapos siyang tawagin ni Tyson, tahimik lamang silang nakaupo. Hindi kagaya dati na agad siyang pinapaalis. Ngayon, nanatili siya. At yun ang mas nakakalito. Sir? Hindi agad sumagot si Tyson. Bakit ako? Bahagyatong napalingon. You're available. At sapat na yun para tumahimik si Kanata. Hindi naman siya nasaktan sa paraang inaasahan niya. Kasi may parte sa kanyang alam na yun lamang talaga siya para dito. Iyon lang? You didn't run. Most people do, but you stayed. Natahimik siya at sa katahimikang yun, mas lalo niyang naramdaman ang pagitan nila. Pagbalik niya sa kwarto niya, hindi agad siya nakatulog. Nakatitig lamang siya sa kisame. Kaya ko pa ba to? Bulong niya. Kasi sa 4 na buwan hindi na siya yung babaeng pumasok sa mansyon para lamang makatakas. Para bang nawala ang goal niya para sa kanyang sarili. Dahil heto siya at nakuhulog niya sa lalaking hindi niya dapat mahalin dahil sobrang layo ng katayuan niya sa buhay nito. Sa kabilang banda, nakatayo si Tyson sa harap ng bintana ng opisina niya. Tahimik ang paligid pero hindi siya mapakali. Sa loob ng 4 na buwan, dapat pareho lang. Dapat routine lang. Dapat walang magbabago. Pero bakit hindi niya na kayang ituring si Kanatang parang iba? Bakit hindi na siya kasing dali bitawan katulad ng iba niyang nakakasama sa kama? Tyson naman, here we go again. Pero bahagya din siyang napangiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil ngayon lamang ulit siya hindi sigurado. At para sa isang taong laging kontrolado ang lahat, yun ang pinakadelikado. Lumipas pang ilang buwan at dumating ang pagbabago ng hindi inaasahan. Hindi sa mansyon, hindi kay Tyson, kundi sa katawan mismo ni Kanata. Una akala niya, pagod lang. Madalas siyang nahihilo, minsan nasusuka, nawawalan ng ganang kumain o biglang nagugutom ng sobra. Pero nang tumagal, hindi na siya mapakali. Hanggang sa isang araw, naglakas loob siyang bumili ng PT. 3 PT nang binili niya para sigurado. Wala siyang pinaalam maski si Lira o Maricel. Gusto niya munang kumpirmahin yon sa kaning sarili. Sa loob ng banyo, habang hawak niyang test kit, walang ibang tunog siyang naririnig
kundi ang tibok ng puso niya. Please, hindi niya alam kung anong hinihiling niya, na positive o negative. Hindi niya rin alam. Ilang minuto ang lumipas at doon lumitaw ang resulta sa 3 pitis. 2 linya. Nanigas si Kanata. Hindi. Napaupo siya sa gilid habang hawak ang test kit. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsasalita. Pero nawalan siya ng boses. Buntis ako. At sa loob ng katahimikang yun, sunod-sunod ang pumasok sa isip niya. Paano niya nga ba yun sasabihin kay Tyson? At kung sakali mang sabihin niya, ano bang aasahan niya rito kung ang tingin lamang nito sa kanya ay isang babaeng available lagi kapag tinatawag siya ng kanyang laman? Kaya naman hindi niya agad to sinabi kay Tyson. Pero nang ipatawag siya nito ulit, hindi niya na kayang itago pa. Wala na siyang pake kung tatanggapin ba nitong anak nila. Bastang importante, masabi niya. Sir, come. May sasabihin po ako. Doon lamang siya napatingin. Go on. Napalunok si Kanata. Hinigpitan niyang hawak sa maliit na piti sa kanyang kamay at nilapag yun sa mesa. Buntis po ako. Hindi gumalaw si Tyson ng ilang minuto. Hindi rin siya nagsalita. At doon, biglang bumaba ang dibdib ni Kanata. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Aalis na lang po ako kung... Naputo lang sasabihin niya dahil natawa si Tyson ng mahina. Napahinto si Kanata. Sir? Tumayo si Tyson at dahan-dahang lumapit sa kanya habang nakangiti. Nang makalapit, agad itong hinalikan ng noo niya at hinawakan ng maliit niyang muka. Dear, gusto ko lang linawin sa'yo na hindi ako nakikipag-isa ng maraming beses sa iisang babae lang. And when I do, it means that woman is special to me. At sa'yo ko lamang ginawa, di ba? Parang huminto ang mundo niya sa narinig. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya yun o hindi. So kung iniisip mong iiwan kita dahil buntis ka, you're wrong. I'll marry you. At bukas na bukas pa nga agad Ano? Gusto mang maging masaya ni Kanata, pero tila panaginip lamang lahat ng naririnig niya ngayon. Sir? Hindi siya makapaniwala. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ganun lang ba yun? Ganun lamang kadali? Pero sa mata ni Tyson, walang biro, walang alinlangan. Kaya alam niyang seryoso to. Hindi ako tumatakbo sa responsibilidad. Lalo na kung ikaw ang involved. Tumahimik si Kanata, pero sa loob niya, halo-halo ng nararamdaman niya. Takot, pag-asa, pagkalito. At isang tanong na hindi niya pa kayang sagutin. Mahal na rin ba siya ni Tyson? O ginagawa lamang nito iyon alang-alang sa anak nito? Hindi pa rin makapaniwala si Kanata. Kahit ilang beses niyang balikan sa isip niya yung gabing sinabi ni Tyson na papakasalan siya nito, ay parang panaginip pa rin. Panaginip na hindi pa siya nagigising. Dahil 2 buwan ang lumipas, nakatayo na siya sa harap ng altar. Hindi ingrande ang kasal. Walang media, walang malaking crowd. Piling tao lamang naroon pero elegante. At si Kanata, nakaputing gown at handa ng maging Mrs. Sanchez. Habang naglalakad siya papunta kay Tyson, nanginginig ang kamay niya. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng realidad. Ito na ba talaga? Tanong niya sa kanyang isipan. Sa dulo ng aisle, nandun si Tyson. Nakasuot, tuwid ang tindig, kalmado, at gaya ng dati, hindi madaling basahin. Pero ngayong araw, hindi malamig ang tingin niya. Pagkatapos ng seremony, tahimik pa rin ang lahat. Pero sa gilid, may isang taong halos sumabog na sa kilig. Kanata! Napalingon si Kanata. Si Lira iyon. Halos tumatakbo na papunta sa kanya. Hawak ang damit para hindi matapakan. Girl, as in naging Mrs. Sanchez ka na? Lira, hindi. Teka lang. Ako yung unang nagka-crush kay Sir ha? Tapos ikaw ang pinakasalan? Hindi naman ganoon.
Ganon yon. Inagaw mong pangarap ko eh. Napailing si Kanata pero hindi mawala ang ngiti niya. Baliw ka talaga. Girl, nakuha mo yung dream guy ko. Pero I'm so happy for you. Napatawa si Kanata pero sa likod ng tawa niya, nandun ang saya na hindi niya rin mapaliwanag. At hindi pa rin niya lubos ma-process na yung lalaking dati lamang niyang boss, yung lalaking hindi niya maintindihan, yung lalaking kinatatakutan at kinahuhumalingan niya, ngayon ay asawa niya na. Oh, exit na muna ako ha. Palapit ang mister mo, Ngumiti naman si Kanata at tumingin kay Tyson na palapit. Nang makalapit, agad siyang hinalikan ni Tyson sa labi. Nagulat pa siya nang dahil maraming tao sa paligid. Tyson, ano ba? Ang daming tao. What did you just call me? Tyson, bakit? Nag-I do na tayo kanina. You're married to me now. Kaya hindi ko na tinatanggap na Tyson ang itawag mo sa akin. Dapat love, hon, babe, mahal ko, pangga ko. Hindi ako sanay. Di dapat masanay ka na. And for the context, hindi ko man nasasabi sa'yo. Pero Kanata Reyes Sanchez, mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin. Hindi agad nakapagsalita si Kanata. Iyon ang unang beses na narinig niyo mula kay Tyson. Agad nanubig ang mga mata niya. Oh, shh. Don't cry. Sino ba kasing di mapapaiyak? Ang akala ko kasi. Akala mo ano? Na pinakasalan lamang kita dahil sa anak nating dalawa? Nasa dinadala mo? Nope. Kaya nga kita binuntis, di ba? Kasi mahal kita. As simple as that. Kaya sorry ka na lang. Forever ka lang nakatali sa akin. Napangiti siya. At wala akong planong kumala sa taling yan. Mahal na mahal din kita. Mahal ko. Asawa ko. Doon muling sinilitay sa ng labi niya. Nang kumawala, ay pili itong umisi. Sige na. Iwan natin ang mga bisita dito. It's time for our honeymoon. Tyson, buntis ako. Baka mapano si baby. Di sa ibang butas na lang. Nanlaki ang mga mata ni Kanata nang mapagtanto ang sinabi ni Tyson. Magre-react na sana siya nang hilahin na siya ng mister paalis sa venue. At mula noon, wala na siyang mahihiling pa. Totoo ngang everything happens for a reason. Dahil sa kanyang pagtakas sa impyerno ng buhay sa poder ng kanyang tiyahin, natagpuan niya ang ginhawa at pagmamahal sa kamay ni Tyson at sa anak nilang si Brielle. The end. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Kanata at Tyson. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento. Dito lamang sa Kulay TV. Daghang salamat and dumping. Alright mga kaibigan, maraming salamat po sa pagkikinig. I hope nagustuhan niyo ang story na ito. Thank you to our narrator, Miss Regine. Thank you to my co-author, Miss Yen. Okay, shout out tayo. First up, shout out to Merly Garay. Hello po, maraming salamat. Shout out to Beatrice Mariano Centro. Hello po, thank you so much. Also shout out to Teresita Gutierrez from Isabela. Hello po. Shout out to Eli Ladera. Hello po. Shout out to Juliana Bihasa. Hello po, maraming salamat. Also shout out to Perlita Caringal from Batangas. Hello po. Also shout out to Anselma Salimbagat. Hello, maraming salamat. Also shout out to Larcy Molina. Also shout out to Leopoldo Prudente. Hello po, maraming salamat. Shout out to Ninita Sakilayan. Hello, maraming salamat po. And shout out to Felipe Alzaga. Hello po. And also shout out to Milet Katapang. Hello po, maraming salamat. And last but not least, shout out to Mary De Dios. Hello, maraming salamat. And to all who liked and subscribed, maraming salamat po. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator / writer, saying
Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kaayong salamat. See you sa next story.